Hindi, dalawa lang tanong ko sa kanya tapos dalawa kay Robin. Paulo-bat na kasi ako para matapos ko lang yung tanong ko. Ito, tanong ko kay Bro Aaron. Pwede po ba? Okay. Sabi mo Bro Aaron na hindi lang sa Biblia ang dapat basehan natin. Tama ba bro? Oo, tama. Okay. May babasahin lang akong talata no? Dito sa Isaiah. Itutuloy 34:16. Oo. Itutuloy ko pa pala, sabi mo pala, okay, yun muna. Sa 34:16 dito, bro. Basahin lang natin, no? Sabi dito sa nakasulat, inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang. Walang mangangailangan ng kanyang kasama sapagkat iniutos ng aking bibig at pinisan sila ng kanyang espiritu. Kasi dito sa talatang binasa natin bro, di ka ba kontento dito sa sinabi na kahit isa hindi magkukulang? Hindi naman kasi Biblia yan. Kasi kung Biblia yan, dapat kasama na dyan yung pahayag, gawa, tsaka yung mga gospel. So, scripture yan. Hindi yan Biblia. Sige. Yun lang Okay, sagot ko, para bro. sa akin bro, Biblia, bakit? Kasi ang sabi dito bro, aklat ng Panginoon. Pagka-aklat ng Panginoon bro, kumpleto na to eh. Lahat ng mga sinabi mo, nandun na yun. Ngayon, second question ko bro, sabi mo dapat may mga pamahiin, ganun ba? Ang pagkasabi mo bro, kailangan Hindi, may hindi. mga Hindi o, ano? pamahiin. Against nga kami sa pamahiin. Ano yun bro, paki-anom lang bro, Oral tradition. Okay, tradisyon. Ngayon, itong babasahin ko naman talata bro. Sabi nyo, dapat may mga oral tradisyon o tradisyon, no? Okay, babasa lang Oral, akong talata. oral. Okay, tradisyon, no? Oral tradisyon. Tradisyon, no? Okay, dito sa babasahin natin talata na sa Tito 1:14, ang sabi dito sa nakasulat, na huwag mga kinig sa mga katha. Yung bang katha bro, tradisyon ba to o hindi? Katha ng mga pagano yan. Pero kasi nakasulat sa Okay. ikalawang Tutuloy Tesalonica lang natin bro. 2:15, Oo. inyong panghawakan ng aming ipinasang tradisyon sa inyo sa pamamagitan ng salita o isinulat. So, biblical yung bro. Yung tinutukoy naman dyan, katha ng mga pagano yan. Next question. Okay. Tutuloy lang natin bro na huwag magkinig sa mga kata ng mga Hudyo at sa mga utos ng mga tao. Yung mga tao bro, ano na to, lahat na to eh. Hindi naman sinasabi rito mga Hudyo lang bro. At utos ng lahat ng mga tao. Kumbaga, ito bro, kabuuan na to. Ang sinasabi dito sa talata bro, huwag makinig sa mga katha. Ngayon, dito sa talata binasa natin bro, against ka ba rito? Yes or no bro? Hindi, against ako sa unawa mo. Kasi kung ganyan ang unawa mo, na wag po susunod sa katha ng mga tao, eh di wag mo na rin sundin yung unang Timoteo 3:15 kasi si Pablo nagsasalita niyan na ugaling Hindi, sa ano bahay ng naman yun, Diyos. sa Diyos naman yung bro eh. Hindi naman sa tao lang yun eh. Kumbaga, ang po-point ko rin bro, sa Diyos yun, hindi naman sa kata ng mga tao yun. Pinasulat nga ng Diyos yun eh. Hmm. Okay lang bro, okay na. Sige, Kaya na thank you, naman thank bro. you. Sige, okay. Sige. Tawag dito. Palubat na. Ayon sa Gawa 20:28 nakasulat, inyong ingatan ng buong kawan na ginawa kayo ng mga Espiritu Santo upang maging obispo at pakanin ninyo ang iglesia ng Diyos. Tanong, kayo ba yan? Base dito sa nakasulat bro, maliwanag, iglesia ng Panginoon o iglesia ng Diyos. Okay, next question. Kung kayo yung tinutukoy niya ng iglesia ng Diyos, ang sabi, obispo ang nangangalaga sa obispo niyo noong unang siglo. Anong tanong bro? Sino ang obispo niyo ng unang siglo? Okay, Kung kayo yan. Okay, ito sagot ko bro. Kasi ang mga ngaral ng Diyos, maraming katawagan niyan bro. May mga guro, may mga obispo. Kumbaga sa obispo na pagtawag, wala kaming obispo na pagtawag. Yan ang tawag kasi sa amin mga ngaral eh. Consider na yun na katawagan ng isang mga ngaral ng Diyos. Okay, salamat. Okay, thank you. Sige, kay Robin Salamat. naman. Kay bro, dalawang tanong lang po kay bro Robin. Yeah. Okay. Ito po, unang pong tanong bro Robin. Binanggit natin kanina yung Roma 16:16. Ano po ba talagang aral ninyo tungkol sa Roma 16:16? Banal na halik po ba o ang pambabati o ang pangalang Iglesia ni Cristo ang pambati?
ang pangalang Iglesia ni Cristo ang ipambabati sapagkat ang banal na halik ay tumutukoy yan sa paraan ng pagbati. Kapag binasa mo sa ibang salin ng Biblia para matutunan mo, pumunta ka sa iba't ibang salin ng Biblia. Halimbawa, magbatian kayo bilang magkakapatid kay Kristo, kinukumusta kayo ng lahat ng Iglesia ni Cristo. Napansin mo, wala na yung halik. Sige, So, sige. paraan yan ng pagbati, hindi yung laplapan o Okay. banal na halik. Okay, Hindi yung next. ganon. Okay, next question ko, bro. Sabi mo, base sa sinabi mo kanina, ang inutos na pambati ay ang pangalang Iglesia ni Cristo. Pagka ba nagkikita kayo ng inyong mga kapatid, ginagamit nyo ba sa inyong kausap na Iglesia ni Cristo? Iglesia ni Cristo. Ganyan ba yung pinagbabati nyo, bro? Yes or no? Kapatid ang ipinambabati kapatid, tapos magkakamustahan kami. Yung So, simbolo ng kapatid ay sumisimbolo ng kapatid sa Iglesia ni Cristo. So, hindi naman kailangan na kapayapaan, sumainyo at sumainyo rin. So, Okay. ang konteksto na yan ay sinabi ni Apostol Pablo na magbatian ng mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. So, yung banal na halik yan, hindi yung parang sumisip-sip ng magkabilang. Kumbaga, Okay. pagbati yan ng mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Okay. Bali, ang lilitaw niyo, bro, yung sinasabi mong aral na pangalang Iglesia ni Cristo yung pinambabati, hindi na yun ang ginagawa niyo, no? Okay, next question. Binanggit mo kanina yung 1 Tesalonica 2:14, bro, eh. Binanggit mo sa yung talatang 1 Tesalonica 2:14. Tinatanggap mo ba, bro? Oo naman. Okay. Ang talatang yan ay nililinaw lang. Bro, wala pa akong tanong. Confirmation mo na yun. Ay, Wala pa ako. di tanong din. Oo Hindi. naman. Yun. Confirmation mo na yun. Kaya Sige. Buuin mo na yung tanong mo. Kasi kung tatanong ko yun tapos sabihin mo hindi mo ginamit, siyempre Sige na, tanong ka na. ito ang tanong ko dito sa 1 Tesalonica 2:14. Ito ba nakasulat sa 1 Tesalonica 2:14, bro? Nagsitulad sa mga iglesia ni Cristo o nagsitulad sa mga iglesia ng Diyos? Ayusin mo yung tanong mo, bro. Buuin mo na hindi ka nalilito, bro. Dahan-dahan. 1, 2, 3, go. Okay, unang-una hindi ako nalilito eh. Ganito yon. Ito ulitin ko. Hindi. Kinig Ayusin mo. ko eh. Inaayos ko nga eh. Ginugulo mo eh. Sige. 1, 2, 3, go. Magulo. Okay. Sa 1 Tesalonica 2:14, ang tanong ko sa iyo, ang sinagot mo kanina, nakasulat, binasa mo, nagsitulad sa mga iglesia ni Cristo. Yun ang narinig ko sa iyo. Ngayon, Bro Host, pwede po ba nating ilagay yung 1 Tesalonica 2:14 kung nakasulat ba nagsitulad sa mga iglesia ni Cristo? Dami mong demand, magtatanong ka lang, may pa-demand-demand ka pa. Tanong ka na. Okay. Yung nakasulat ba dyan sa iglesia ng Cristo o iglesia ng Diyos? Eto, babasahin ko Tularan nga ninyo, mga kapatid, ang mga iglesia ng Diyos sa Judea, ang mga iglesia ni Kristo. Ang paliwanag ko dyan, ang iglesia ni Kristo, yan yung iglesia ng Diyos na nasa Judea. Nililinaw lang na yung iglesyang kay Kristo, yun din ay ang iglesyang sa Diyos, na ang itinawag ng mga apostol, iglesia ni Kristo. Okay? Okay. Panglimang tanong. Ang tanong ko hindi paliwanag. Ang tanong ko yung bang nakasulat, nagsitulad sa iglesia ng Diyos o iglesia ni Kristo. May pagpipilian ka, bro eh. Iglesia ni Kristo. Okay, babasa tayo. Iglesia ni Kristo. Nilagyan ko pa ng dilaw. Tularan nga ninyo, mga kapatid, ang mga iglesia ng Diyos sa Judea. Tapos may koma. May koma. Ang mga iglesia ni Kristo. Okay, tama na, nabasa na iglesia ng Diyos nagsitulad. Okay na ako dun. Ako naman magtatanong sa'yo. Dalawa yung aking tatanungin. Si Elion, tsaka si Mabuting Gawa. Iba yung tanong ko kay
mabuting gawa, iba yung tanong ko kay Elion. Yan. Ito Pag-ibilis ka sa'yo, lang, mabuting gawa. palobat na ako, bibilis na lang. Oo, bibilisan ko. At sa kanino mang iba, walang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat natin ikaligtas. Aling pangalan ng ibinigay na sukat nating ikaligtas? Sa Gawa Anong talata? 4:12. Anong talata? Anong talata? Tignan mo yung cellphone mo. Madilim nga kasi yan eh. Anong talata? Sabihin mo na lang. Madilim. Mga Gawa 4:12. Ano? Malulupat ka na kaya binibilisan ko. Mga Gawa 4:12. Wala to. Hindi maayos kausap to. Maayos nga Gawa 4:12. Gawa At sa ko. kanino mang iba, walang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Tanong, anong pangalan ng ibinigay na sukat ikaligtas? Pangalang ano? Yun nga Marami tanong ko eh. Hindi, clarification lang. Marami kasing pangalan eh. Aba Anong kaya kung nga tinatanong eh. Okay, ito sagot ko. Pangalan, Iglesia ng Diyos. Okay, next question. Huwag kang tatawa, sumagot tayo eh. Huwag kang Oh. tatawa. Next question. Ang tanong, yun bang 4:12 may 4:11 o walang 4:11? Siyempre, meron. Okay. Ano ang nakasulat sa 4 Gs bago ang 11? Talasasin ninyong lahat at ng buong bayang Israel na sa pangalan ni Hesukristo na taga Nazaret. Ano ang pangalan na nakalagay rito? Pangalan ni? Okay, nakasulat dyan, pangalan ni Jesucristo. Amen. 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 So si Elion naman ang tatanungin ko, si Elion. Meron kang binanggit kanina na parang palalo, partida, nakaupo pa ako niyan na. Palalo ba yon o hindi palalo? Palalo yun kasi it refers to kayabangan yun kasi hindi mo naman dapat sabihin sa isang tao nagpapartida ka. Walang ganun Okay. kasi utos. Teka lang, di pa ako tapos. Wala kasing ganung ugali eh. Sabi nga ng unang Timoteo 3:15, dapat kung ako yung magluwat ng mahabang panahon ay upang yung uugaliin sa bahay ng Diyos. Ugali ba ng Kristiyano yung magyabang? Next question. Hindi ugali ng Kristiyano yung magyabang na katulad na gano'n. Next question. Meron akong i-quote sa'yo at kilala mo ang nagsalita nito. Ito sinabi niya. Gusto mo patayin mo yung ilaw eh. Babasahin ko yung Biblia kahit patay ang ilaw eh. Mayabang o hindi mayabang? Hindi kayabangan yon. Basa tayo ng talata. Teka, sumasagot ako. Ganyan ba talaga kayo kausap? Mga bastos kayo kausap? Di ba? Sumasagot ako eh. Kasi, yun. Tingnan mo, wala na. Birista, bastos eh. Ganyan talaga pag iglot, bastos. Oo, ganyan talaga mga iglot, di ba? Ganyan ba ang ugali ng nagnasa Kristiyano? Di ba? Hindi ganyan. Kayabangan kasi yan eh. Di ba? Nandidistract. Totoo yun. Hindi kayabangan yun. Bakit hindi mo sinubukan si kapatid na Eli nung buhay pa? Bakit ngayon ka nagsasalita para malaman mo? Di ba? Ngayon ka nagsasalita, patay ng kapatid na Eli, pero nung buhay, lumabas ka ba? Para masubukan mo kung talagang kayabangan yun. Yun ang sagot ko. Next question. Next Di ba? question. Di ba? Next question na. Nailabas mo na yung Ganon. sama ng loob mo ha. Ganun. Isayas. Kayabang. Isayas 60:21. Ang iyong bayan naman ay magiging matwid na lahat. Sila'y mangagmamana ng lupain magpakailanman. Ang sanga ng aking pananim. Sino ang nagsasalita sa Isaiah 60:21 na mayroon siyang pananim? Sagot ko, wala naman yan sa nilatag ko kanina. Bakit mo tatanungin ako dyan? Doon sa nilatag ko kanina. So hindi mo alam.
itong Wala akong isa, sinabing hindi ko categorical, alam. hindi mo, categorical Wala lang, akong sinabing hindi mo hindi ko alam. alam. Teka lang, Doon may mo sunod ako akong tanong. tanungin sa nilatag Hindi, ko dahil kahit may na fakta hindi mo tayo. nilatag, may sunod akong tanong. Wala. Ay, Relax ka lang. hindi. Wala O, yun. granting, hindi mo nilatag, sinagot mo na. Next question. Dahil sa hindi mo nilatag ang Isaiah 60:21, kaya mo bang sagutin ang aking tanong sa Isaiah 60:21 na sino ang nagsasalita na mayroong pananim? Kaya o hindi kaya? Again, hindi yan ang nilatag ko. Tanungin mo ko dyan sa nilatag ko. Hindi ibig sabihin hindi ko kayang sagutin. Ang tawag yan, diversionary tactics para makapuntos ka kasi wala doon sa nilatag ko. Tanungin mo ko doon sa nilatag ko. Para doon tayo, hindi tayo may iba ng topic. Ano yan eh, panliligaw ng kapwa yan eh. Diba? Next question. Okay. Sinabi Panglima na sa yan, kanya panglima. ni Jesus, ako ang daan, koma, at ang katotohanan, koma, at ang buhay. Sino man ay hindi makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Tanong, makakarating ka ba sa Ama nang hindi ka dumadaan kay Kristo? Yes or no? Hindi yan, uulitin ko hindi yan ang Yes nilatag or ko. no? Remember the rules. Yes Pero or no? hindi yan ang nilatag ko. Sagot mo doon, tanungin mo ko doon sa nilatag ko dahil hindi naman yan. So hindi mo alam ang nilalaman ng ng Juan 14 sa Uulitin ko, hindi yan ang topic. Doon ka sa topic natin, Robin. Doon ka sa topic. Doon ka sa tanungin kita doon sa nilatag mo kanina. Wala. Wala ka. Wala ka. Nanliligaw ko eh. Babasag ka kasi kanina eh. Host, okay lang ako, host. Kitang-kita nyo naman si Elion. Buti pa si mabuting gawa, medyo maano-ano pa eh. Pero kay Kasi Elion bro, wala ka mapupulot yan. Si mabuting Yeah. gawa. Okay Si na. mabuting, Okay. ako naman So, magtatanong, Robin. tanong ka na. Ako naman magtatanong, Robin. Sige. Eto, premise ko unang tanong ko, natatawa ko dito. Unang tanong ko, kapag nangangaral ba ang Panginoon sa Kristo, nagsasalita ba siya na saganang kanya o hindi? Yes or no? Hindi. Sa Juan 12:49, sinasabi niya ang ganito nakasulat. Sapagkat ako'y hindi nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo, ang siyang nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin, kung ano ang dapat kong salitain. Kaya nga may kaugnayan itong Isaiah 60:21 na hindi mo masagot. Next Sanga question, ng aking pananim. Next question, wag na sumegway. Hindi, may sagot pa ako eh. Sanga ng aking pananim. Ang gawa ng aking mga kamay upang ako'y luwalhatiin. Next question. Sumisegway. Next question. Next question, sabi mo. Pagbigyan mo yung sagot ko, tanggap mo man o hindi, magparaan ka sa sagot. Relax ka lang. Ikaw ganyan ka, Di ba? Sige, tanong. Ito ang tanong ko. Mag-premise muna ako, Sabi mo Sige. Teka lang, relax ka lang. Pangit mo kasi. Basta talaga mga pangit maingay Ganito. Hindi ko gagantihan yan. Alam ako ng naman viewers yan. magtatanong. Hindi kasi ako gagantihan. Ipapakita ko yung picture. Ako, pwede ako magtanong. Teka lang, hindi ka naglatag. Kapera ka dito, hindi ka naglatag. Pag Partida na nga yun, hindi ako naglatag eh. Tignan mo. Wag ka nang sumabit dyan, Israel. Yung baba mo, ayusin mo. Yung mukha mo, ayusin mo. Yung baba, ayusin mo. Ito mo, hindi pa ako nagsasalita, nasasaktan na yung mga MCGI. Okay na. Ang bihira ko. Eto. Issue mo muna yung baba mo, nandiyan ka naman sa... Ibulsa mo muna yung mukha mo. Baka mamaya mag-open cam tayo rito, mahiya yung camera mo, biglang mag-close yan. Teka nga, mamaya ka na, hindi ka naman naglatag. Hindi ka naman, relax ka. Sige. Pagbigyan natin yung mga
Yung mga MCGI, umiyak agad eh. Relax ka na. Oo, dapat ano lang eh. Gaya, eto. Sabi niya kanina, ang tanong ko kasi kanina, eto follow-up question si Kristo daw hindi nagsasalita ng saganang kanya. Sumait siya ng talata. Nung sinabi ba ng Panginoon so Kristo, ikaw na Pedro, itatayo ko ang iglesyang ito. Sa kanya ba yon? Salita ba niya yon? O hindi? Yes or no? Salita ni Kristo yon. Itatayo ko ang aking iglesia. Gamit ng Diyos, nakasangkapan si Kristo. Ano ba yan? Host, paano ba yan, host? Kinontra kanina, hindi. Tapos ngayon, salita ni Kinontra Okay. na, kontra-kontra. Huli. Walang kontra-kontra doon. Kung pagbibigyan lang ako ng sagot, sa Juan 12:49, utos ng lahat ng... ikaw muna, Elion. Salita ka na salita. Sumasagot ako eh. Ala, huli. Wala, sa ako na. I rest my case. Kanina hindi. Tapos Okay. I rest my Host, case. pasagot lang ako Bye-bye. kasi hindi ako pinatapos eh. Bye-bye. Yung baba Okay. yung baba ni Israel, patuso ka para maging maayos yung mukha mo. Paano baba ni Israel? Okay. Pansinin po Ano, ninyo yung nabaliw na tanong yung sa akin ni CGI. Elion kanina. Sa Juan 12:49, lahat ng utos ng Diyos inutos kay Kristo. Tumakbo siya sa Mateo 16:18. Talagang salita ni Kristo yon na mula sa Diyos. Hindi ibig sabihin yung itatayo ni Kristo na iglesia ay ipapangalan sa Diyos na yun ay utos ng Diyos sa kanya. Sa Isaias, pansinin nyo, hindi niya sinalubong tong Isaias ha. Ang sanga ng aking pananim, Next question. gawa ng aking mga kamay. Teka muna, Elion, sumasagot ako eh. Next question Kasi, na. Sagot mo na eh. Talagang may pananim ang Wag mo Diyos nang isi-segue na yan. yun ang puno na si Kristo. Wag mo nang isi-segue yan. Next question na. Ito No, pangatlong hindi. question ko. Sige, next question. Question ko. Mga kaibigan, kita niyo naman kayo, 32,000 o 32 million viewers, kita niyo naman yung sagot O sabi dito, eto premise mo na Sabi doon sa Mateo 16:18, itatayo niya daw yung iglesia niya. Ngayon, lahat ba ang nagtayo si Kristo o ang Ama? Ayon sa Hebreo 3:4. Okay. Sa Hebreo 3:4, hindi iglesia ang tinutukoy. Basahin natin ang Hebreo 3:4. Hebreo Tanong ko lahat 3:4. Makinig ka muna. Makinig ka, sumasagot na eh. Sapagkat ang bawat bahay ay may nagtayo. Sige. Okay? Ito kalamihang ginagamit ng mga MCGI. Sapagkat ang bawat bahay ay may nagtayo. Datapwat ang nagtayo ng lahat ng mga bagay ay ang Diyos. Alin ba ang tinutukoy diyan tungkol sa bahay na yan? Iglesia ba ang tinutukoy? Hindi po. Yung lahat ng bagay nagmula at nanggaling sa Diyos sapagkat ang Diyos ang lumikha ng lahat ng bagay. Pero ang tinutukoy sa Mateo 16:18, si Kristo ang magtatayo ng iglesia. Inutusan ng Diyos si Kristo na magtayo ng iglesia. Ano ang katunayan? Hindi niya po masagot-sagot kanina na ang Diyos may pananim. Si Kristo ang puno, na ang Diyos ang nagtanim, ang puno ay may sanga, yan ang mga kaanib sa iglesia. Kaya tamang isagot, iglesia ni Kristo. Next question. Pinipihit niya talagang pinapalipit. Next question, Elion, yun ang sagot ko. Next question. Next question. Sa Greek ba, ano ba ang mababasa natin? Iglesia ng Diyos o Iglesia to Kristo? Sa Greek. May mababasa tayong iglesia ni Kristo, depende sa talata na gagamitin. Kasi pag ang tanong mo, may mababasa ba tayong iglesia to Kristo, to Tio? Meron din naman. Pero dapat pag-aralan natin yung konteksto, ano ang angkop
na dapat bigkasin na hindi ko kontrahin ang ilang talata ng Biblia. Sapagkat ang tunay na may dala ng aral, hindi kontra-kontra. Next question, Elion. Okay na ako doon. Nakita na natin nag-contra. Ako'y nag-ano lang naman. Simpleng question lang naman din. Simpleng question.